So, nag-evaluate ang RAAC at ang NCL. Ang sabi nila, 173 billion. Bakit tayo magbabayad ng 40 million saka 12 million? Tapos hindi natin sila pakikinggan. Saka, eto, Commissioner Puentes, Commissioner Digal, Commissioner Lumbatan. Meron tayong actual and historical data and information. Ibig sabihin, tapos na kasi ang 2016 hanggang 2022 na kinoconsider natin sa fourth regulatory period. Tapos na eh. So, nag-apply ang NGCP. O, ito na mga datos namin. Ito na yung mga project namin. Ito na yung CAPEX namin. Ito na yung OPEX namin. Ito na yung taxes namin. Ito na yung depreciation namin. Kumpleto. Kukumputin na lang nila. Ang sabi nila, at ang sabi ng NCL, saka ng RAAC, 173 billion. Now, ang tanong, bakit ginawang 196? Yung dun sa final determination. Okay? We're just talking about the opening and closing RAB. We're not talking about yet the CAPEX. Ha? Sa CAPEX, ang laki ng application nila na pinaboran yung tatlo. Bakit? Unahin natin yung opening RAB. Bakit nag-jump ng 23 billion? Give me justifiable reason. Why? Samantalang yun ang recommendation ng RAAC. Yun ang recommendation ng NCL. Mr. Chair, may I? Please reply. I will try again on the opening RAB portion. Mr. Chairman, don't try to confuse this committee. Because ang parang, nanggaya yung sa 2000, sa second regulatory yung opening. Okay yun. Tapos na yun eh. Ito na yung computation eh. Nagsimula kayo sa 2011. Ito ang asset ng NGCP. Okay, nagpagawa sila ng mga project. Oh, eto na. Nag-close na tayo. Magko-close na tayo sa asset natin. Ito yung asset natin. At sa computation nila, sinabi nila 173. And even the two, Commissioner Maceda and Mona Lisa, agreed with the consultant. And the three of you agreed also dito sa partial initial determination. Pero binago nyo pagdating sa final. Ngayon, ang tanong, kung hindi mo masagot, Commissioner Digal, pakita natin yung ating yung final determination para dun sa proposal ng NGCP para sa kanilang CAPEX. Phase 1, yung phase 1. Ayan, sige. Medyo zoom lang natin. So mga kasama, ito yung NGCP proposal na submitted nila sa ERC. Yan po yung tinatawag na, pakisum pa ng konti. Unahin muna natin sa itaas. So yan ang tinatawag nating annual revenue requirement. Yan po nagde-determine kung yan lahat ng computation yan, bilyon yan. Ang katumbas po na yan, nababayaran po natin is 1 peso o minsan 0.90 cents per kilowatt hour. Lahat ng pinag-uusapan natin, bilyon piso na yan. Ang katumbas lang po niyan, piso o minsan 90 cents pa. Ngayon, ayan po ang proposal nila. Ang proposal po ng NGCP, which the three of you adopted, 35 billion sa 2016. Ang kanila pong return on capital. Yan po kasama na dyan yung kanilang CAPEX. Sa 2017, 36. Sa 2018, 38. Sa 2019, 41. Tandaan ninyo, ito po ay historical. Ito po ay nangyari na. Ito po ay i-compute na lang ng inyong consultant na binayaran ninyo ng 40 million at 12 million. Tapos hindi nyo susundin. Ngayon, ayan po ang kanilang tinatawag na CAPEX, 196 billion. Ang proposal ng NGCP. Dahil yan po yung mga project na hindi pa naman po sa efficient, hindi pa naman sa useful, nakakarga na. So nga, andito po yung desisyon ng RAAC. Baba mo ng konti. Ang sabi ng RAAC, sa kanilang computation at assessment, dahil binayaran sila ng 40 million at 12 million, 99 billion lang. Yung proposal nila ng 2016 na 35, ang sabi ng RAAC, 19 lang yan. Noong 2017, sabi ng NGCP, 36.3 yan. Ang sabi ng RAAC, hindi, 19.6. And so forth and so forth.
196 compared to 99. Doon po sa return of capital, kung titignan po ninyo, dyan na po nakasama yung mga depreciation, saka yung mga weighted average of capital. Ang sabi ng NGCP, noong 2016, 7.4 billion kami. Ang sabi ng RAAC, saka ng ERC approved, ayan, makikita po natin doon sa kanilang return of capital na sinabi ng ERC, 7.8. So in other words, Mr. Chairman, kung titingnan mo ang lahat-lahat ng asset na pinopropose ng NGCP, 387 billion ang proposal po nila para sa 2016 hanggang 2020. Yan po yung kanilang sinubmit sa ERC. Ang sabi ng RAAC, 183 billion lamang ang ating pong regulated asset base. Ngayon, ang tanong, again, sa inyong tatlo, dahil yung dalawa nag-dissent at sinabi nilang, hindi, dapat 183 lang tayo. Bakit nyo pinayaagan na lumampas ang ating regulatory asset base nang umaabot ng 204 billion? Dahil yung 204 billion na yan, ikakarga yan sa taong bayan. At ano ang sinasabi ng EPIRA? Sabi niya, Section 34F, in determining the rate base, the Transco or any distribution utility shall not be allowed to include management inefficiencies like cost of project delays. Dito sa 387 billion, pinagsama-sama lahat ng project dyan. Hindi pa tapos, pinasisingil nyo na sa taong bayan. Ang sabi ng RAAC, NCL, hindi pa pwede. 183 lang. Now, your approval of this draft final determination is not in accordance with the EPIRA law. Sinasabi, huwag niyo isama eh. Bakit pumirma kayo? Well, the reason why I'm questioning this because this entails yung ating pong pagbabayad ng ating mga kababayan. Naiintindihan po ba ninyo ang repercussion nito? Tataas tayo ng 13 to 14 cents per kilowatt hour. At hindi natin marirefund yung sisingilin nila sa atin. Kung sakasakali na 183.4 billion ang gagamitin ninyo, makaka-refund tayo ng almost 95 to 100 billion. Nasaan ang ano nyo? Nasaan ang puso nyo dito? Nung kayo pumunta sa aking opisina, isa lamang ang biniling ko sa inyo. Andun kayo lahat. Kasama si Chairman Mona Lisa, kasama si Catherine Maceda. Ano sabi ko sa inyo? Di ba sabi ko sa inyo? Hahabulin kayo ng pagkakataon. Gamitin nyo yung tama, gawin nyo yung tama. Kasi taong bayan ang sisingilin natin ng sobra na sinasabi ng EPIRA, hindi bebede. Kailangan just and reasonable rate for the consumers. Now, please, explain. Kasi naniniwala ako, doon sa last hearing na sinabi ni Chairman Mona Lisa, magkakaroon pa kayo ng, I don't know, is it a final decision? Can you kindly explain to me? Kasi ako, sa ngayon, kapag yan ang ginawa ninyo, pinasingil nyo yung 204 billion sa CAPEX at yung 23 billion para doon sa opening RAB, magkakaproblema kayo. Ako mismo, magpapile na rin talaga ako ng kaso against you. Ma'am, can you kindly explain? The process for requires, Chairman Alice, you have the floor. Mr. Chair, the process requires that after the public consultation, which was already concluded, our staff evaluated the comments and now it's up to the final evaluation po of the commission. Whether we approve this, we uphold this, we make adjustments based on the comments received from all the stakeholders. So may meeting pa po kami about this. So may chance pa. So bakit kayo pumirma ditong tatlo? Binasa nyo ba to? Commissioner Digal? Yes, if I may. Yes, go Mr. ahead. Chair, Your Honor. I believe the slide that you showed earlier was pertaining to a partial initial determination. Tama. So that's provided po under the rules that we issued that. It's akin to what we call a provisional approval. We all do that for all cases po. It's not unique for NGCP. But, Commissioner, in the draft final determination, kung ano